Hello mga kaminang! Kung naghahanap ka o nag-iisip ka ng mga lutong ulam na pwede mong ihanda kapag meron kayong mga okasyon, meron akong gustong i-share sa inyo at papadaliin natin yung pagluluto nito. Kaya kung gusto mong malaman yung technique na parang mala restaurant style yung luto nito, kaya samahan mo na ako sa aking kusina. Welcome to Minang's Kitchen! So yung beef na gagamitin natin dito dapat yung malaman. Kung type nyo naman na merong konting litid, pwede naman, pero yung dapat slight lang. Hiwain nyo yan ng mga 1/4 inch yung kapal, pwedeng strips or medyo palapad. And then, imamarinate natin yan with soy sauce, rice wine, salt, pepper, at baking soda. Haluin ninyo na maigi tapos i-massage nyo para manuot yung mga seasonings na inilagay natin. Maglalagay din nga pala tayo dito ng cornstarch. Yan yung magsisil dun sa moisture ng ating meat. Yun nga palang baking soda na nilagay natin kanina, yan naman yung magpapalambot dito sa ating meat. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan yung technique na ganito, this is the time para subukan ninyo. And lastly, maglalagay tayo ng kaunting cooking oil para mamaya pag stir fry natin, mas madali natin siya mapaghiwalay-hiwalay. Pagkatapos, just let it rest for at least 10 to 15 minutes. At habang inaantay natin yan, ihahanda naman natin yung iba pa natin kailangan. At yung broccoli naman natin, islice nyo lang yan dun sa serving portions na gusto ninyo. Ang gagawin natin dito sa broccoli, iba-blanch natin ito. So kanina habang naghihiwa na ako, nagpakulo na ako ng tubig. Papatayin nyo yung apoy niyan and then ilalagay ninyo yung ating mga hinibang broccoli. Ibababad natin yan ng mga 1 to 2 minutes at habang inaantay natin yan, ihanda na natin yung ice bath. Ililipat natin yung ating broccoli dito sa ice bath para mahinto yung process ng cooking. So makikita nyo dyan na napakaganda ng kulay ng broccoli natin. Sigurado tayo na malutong yung kalalabasan ng ating broccoli. So kapag sure na kayo na lumamig na yung ating mga broccoli, tanggalin nyo na yan dyan sa ating ice bath pagkatapos itabi nyo. Then gagawa na tayo ng ating sauce. Sa isang bowl, pagsasamahin natin yung ating oyster sauce, soy sauce, rice wine, sugar, salt, ground black pepper, tubig, at lalagyan na rin natin ng kaunting cornstarch. Hahaluin lang natin yan na maigi hanggang ma-dissolve natin yung sugar. Pagkatapos, ready na tayo magluto. Dito nga pala, dapat wok or makapal na kawali yung gamitin ninyo kasi gagamit tayo dito ng high heat. So, naglagay lang ako dito ng kaunting mantika. Dapat, bago nyo ilagay yung karne, siguraduhin nyo na mainit na yung inyong mga wok or kawali. Kapag nailagay nyo na yung karne, huwag nyong pagpapatung-patungin. So, hahayaan muna natin yan na nakasit for at least 1 minute bago natin yan haluin. Then kapag nahalo nyo na yan, stir fry nyo yan ng 1 to 2 minutes. Pagkatapos, ilagay nyo na agad yung ating minced garlic. Then isute nyo yung garlic hanggang lumabas lang yung kanyang aroma. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating sliced onions. Isute naman natin to ng mga 30 seconds to 1 minute or hanggang maging translucent. And then, pwede na natin ilagay yung ating ginawang sauce kanina. Pagkalagay natin ng sauce, pwede na natin ibaba yung ating flame sa medium-high. Then, antayin natin yan na medyo lumapot. Tapos, ilagay na natin yung ating broccoli. Wow, nakita nyo naman, napakaganda ng kulay ng ating broccoli. So, ito, lutuin lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes pa. Tapos, pwede na kayo mag-adjust pa ng iba pang papalasa kung nakukulangan pa kayo. After nyan, pwede na natin yung iserve. At ito na mga kaminang, ang aking version na mala restaurant style na beef with broccoli. Kaya if you want more recipes like this, don't forget to subscribe. Okay, kain na!